Jessica, bagamat bukas pa nga inaasahan na mararamdaman dito sa Albay yung ulan at hangin na dala nga ng epekto nitong paglapit ng Bagyong Basyang dito sa Bicol Region. Ngayong araw pa lang, Jessica, ay ramdam na namin dito yung pabugsong-bugsong ulan, kaya yung mga otoridad dito ay nagbabantay na nga sa banta ng lahar. Ilang minutong nagdilim ang kalangitan kaninang alas 11:45 ng umaga sa quarry site na ito sa Purok 1, Barangay Budyao, Daraga, Albay, nang dumaan ang makapal na ash cloud mula sa Bulkang Mayon. Nabalot ng malapulbos na abo ang mga sasakyan. Umitim lang naman. Tapos? Yun, nagdilim lang. Eh yung ash, ano napansin mo? Yun, napunta dito, kumakain kami. Yun lang. Hindi masakit sa ilong, sa mata? Masakit din, nararamdaman sa bibig. Ayon sa PHIVOLCS, nag-collapse ang naipong lava sa Miisi Channel sa taas ng Bulkang Mayon. Nagalaw nito ang uson at iba pang pyroclastic deposit sa taas, kaya nagdulot ito ng ash cloud. Ang epekto nun, paras pa rin dun sa kung ash column collapse explosion or dun sa lava lang, pares din dun, mainit pa rin yun. So, as destructive pa rin yun sa or delikado pa rin yun sa tao. Dahil naman sa Bagyong Basyang, posibleng bayuhin ng moderate to heavy rainfall ang Bicol Region simula ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, bukas ng umaga ay pinakamalapit sa Bicol ang Bagyong Basyang na aabot sa area ng Hinatuan, Surigao del Sur. May posibilidad pong magkaroon po ng mga pagbaha po sa mga mababa at pag-landslide po doon sa mga mataas at matatarik na lugar. Kaya binabantayan ngayon ng PHIVOLCS ang posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Ang gali na ito ay karugtong ng Miisi Channel, isa sa 3 aktibong lava channel ng Bulkang Mayon. At sakaling bumuhos ang malakas na ulan, dito rin raragasa ang malakas na lahar. Dito din rumagasa ang lahar noong January 27 at 28, kung saan pati ang mga puno tinangay. Jessica, sa mga oras na ito ay wala pa rin ini-issue na lahar warning or lahar threat warning etong PHIVOLCS at ang PDRMO dito. Pero tulad nga nung nabanggit nila ay bukas ng umaga tatama yung posibleng malakas sa ulan. Kaya yung lahar na sinasabi nilang dadaan doon sa 3 channel mula sa Bulkang Mayon ay binabantayan nila dahil kanina mga 5 o'clock meron tayong mga nakakuhang unconfirmed reports, Jessica, na yung area ng Budyao ay meron ng namataan na konting lahar na dumadaan doon sa isang gali doon. Jessica? Pero kahit siguro walang anunsyo, Mark, dapat maging proactive na at laging handa yung ating mga kababayan dyan sa palibot ng Mayon Volcano. No? Lalo naman na alam naman nila na panaybuga nito ng lava, magma, etc. At pag naulanan yan, yun na nga yung lahar na pinangangambahan. Hindi naman tumitigil, Jessica, yung local government dito sa pagpapaalala sa mga residente. No? Kahit noong wala pang ulan dito at yung threat pa lang ay nagmumula sa Bulkang Mayon, sinasabi na nila yung 8-kilometer radius danger zone ay talagang bawal at mapanganib na pumasok dyan. Lalong-lalo na ngayon, Jessica, dahil hindi mo nakikita yung peak ng bulkan sa mga oras na ito. Kahit may araw ay hindi mo nakikita. So hindi mo alam kung ano talaga yung situation na nangyayari dun sa slopes nitong Bulkang Mayon. At yan daw yung pinakadelikado dahil hindi mo alam kung rumaragasa na yung pyroclastic flow o yung lahar mula dito, Jessica. Pero based on past eruptions, Mark, mas malayo ang naaabot nung lahar. No? Pag naulanan yan, hindi lang dun sa within the 8-kilometer danger zone. Matatangayan dun sa lower slopes, magka-create yan ng baha at landslides. Tama yun, Jessica. No? In fact, yun ang pinag-usapan kanina doon sa briefing ng PDRMO ng PHIVOLCS sa City Hall kanina. Ang napag-usapan nga dyan, dahil nga 24 oras yung walang tigil na pag-deposit ng lava or paglabas ng lava nitong Bulkang Mayon, ay napakaraming deposit na ang pumatong doon sa older deposits. Ano? Kaya nga kung umulan at matuloy nga yung sinasabi nilang 40 kilometers per hour and above na bugso ng hangin sa paligid nitong Bulkang Mayon, sabayan pa yan ng ulan, ay napakaraming pyroclastic deposits ang pwedeng ibaba ng lahar na lalong magbibigay ng damage pag rumagasa dito sa mga areas malapit sa bulkan, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Albay, Mark Zambrano.